Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Good morning, good afternoon, good evening, o whatever po kung anumang oras ninyo sa oras na to na aking ginagawa ang aking reaksyon. Magsukuang pasalamatan muna lahat po ng aking mga new subscribers. Thank you po. Mga silent viewers, thank you rin ho sa inyo. Mga nagla-like, nagko-comment at saka nag-share. Maraming salamat din po. At yung reaction ko po ngayon or opinion po ay patungkol ho dito sa nangyari kay Bong na sinundan po ito ni Pinuno Ka-Business kasi pumunta po doon sa lugar nila. Yung team kasama si Mrs. Ka-Business. Nandun po yung mga kagwangs at saka yung kasag natin. Kasag nila Papa Dins at saka yung mga kagwangs nga po. At merong mga tinignan ko po yung mga sa comment section, 2 araw na rin ang nakalipas. So merong hati kasi. Nandoon yung naawa sa kalagayan ni Bong, nandoon yung mga naiinis, at nandoon din talaga yung mga nakakaintindi sa mga nangyayari sa kapaligiran ng ka-business family. Pero bago ko syempre ituloy ito, napagbigay ko ng aking opinion, mamaya po may babasahin akong mga komento. May napili po akong 4 na gusto ko rin ibigay yung aking opinion patungkol po dito sa mga sinabi nila sa kanilang comments. Isa shoutout ko po kayo. At maraming salamat sa komento ninyo kasi dito ho tayo nagkakaroon ng interaction. At mapapalawak pa ho yung ating mga discussion patungkol po dito. At magkakaroon tayo ng mga idea kung paano natin masusolusyonan o matutulungan o magiging lesson din po kasi ito sa atin eh. Okay, bago ko ituloy, maraming salamat sa inyo. Please support ho natin ang ating pinuno, Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dins TV at lahat po ng ating mga kagwangs. Nandyan po sila, 6 ang mga kagwang natin, si Kagwang Intoy Official, Kagwang Bong Bornok Official, Kagwang Buknoy Official, then si Kagwang Bogi Official. Nakakalito yung mga pangalan nila. Then, sino pa ba? Kasi 3 na ho yung ating mga kagwangs na monetized na. Then, another one, ang batch nila Bogi, Bong, at saka si Bornok. Yan po. So, yung 3, si Bay Papaya, ayan, Kagwang Bay Papaya, and Kagwang Intoy, and Kagwang Buknoy. So, yun po. At syempre, tuloy ko na po, mamaya na yung iba. Aking mga reactors, kasamahan ko po mga reactors, easy lang po tayo. So, ibigay ko po muna yung aking opinion patungkol ho dito sa nangyari kay Bong. Una, yun nga, dumating na sila doon sa area. Nagmamanman muna, kumbaga nagmamasil si Pinuno. At biglang, nagkukwentuhan sila sa loob ng sasakyan eh. Nandun sila Mrs. Ka-Business. At, biglang napansin ni Pinuno Ka-Business na dumaan ito si Bong. Hindi napansin yung sasakyan kasi medyo nakausli siya doon sa daanan ni Bong galing sa kanila. Timing, mabuti na lang talaga. Parang may kumalabit kay Pinuno, tingin ka muna. So tumingin siya, nakita niya si Bong, kaya dali-dali siyang bumaba. Sinundan niya ito. Walang kamalay-malay si Bong na nasa likuran niya na si Pinuno. Sana Pinuno, sinubaybayan mo lang ba? Kung baga nakiramdam ka lang, sinundan mo lang sinundan kung ano ba yung tutumbukin ni Bong na daanan, kung saan ba siya pupunta. Magugulat siguro yun na pagdating niya dun sa kanyang destinasyon, nandun ka sa likuran niya kasabay. Na-imagine ko lang po ang word, no? At ayun, nagulat nga rin talaga si Bong na pagtingin niya, paglingon niya, naunahan, medyo nag-overtake si Pinuno ng konti eh. Kunyari, ayun, yung itsura ng mukha ni Bong, yung facial expression niya, nagulat siya na parang hindi mo ma-explain, hindi niya maintindihan na nabigla talaga siya. Tapos paglingon niya, nandoon pa sila Bogi. Tapos si Kasag Kenneth at saka sino ba yung isa doon? Si AJ yata, matangkad. Ayun. So gulat siya. Ngayon, kinausap ni Pinuno Ka-Business na balik sila kasi nandoon nga si Mrs. Ka-Business sa labasan, di nag-aantay. At ito, nangyari, pag-alaman natin habang, excuse me po sinisipon ako, sorry. Wala na naman yung bat ni Bong. Kaya doon sa comment section, ang tawag na sa kanya, Boy Benta, Boy Sanla. Yun na, yung nangyari na sa'yo, Bong. Kasi totoo naman eh. Wala talaga. Kasi
mga impluensya sa kanyang kapaligiran, mga barkada niya na sinasamantala na alam nilang ang kalagayan ni Bong na ganyan, na hindi makahindi. Alam naman natin si Bong napapagbigay. Kaya ayan, napapatoma. Hindi natin alam kung naisanla o naibenta ng bike. Kahit sabihin ni Mrs. Ka-Business, ayan, nag-abot na ng pera kasi sabi nga daw, nakasanla ng 1,000. Ayaw niya. Siya na lang daw ang bahala. Saan kukuha si Bong ng pangtubos doon sa bisikleta niya? May pera naman siya kay Mrs. Ka-Business. Alam naman, sinabi naman yun nila Pinuno, di ba? Kaya lang, siguro dahil sa nahihiya din si Bong, kahit pa paano, mayroon din siyang hiya eh. Kaya lang, itong mga barkada niya, hindi natin alam kung ano, kung sino, na talagang, ano tawag dito, parang ano eh, yun na nga, sinasamantala nila yung sitwasyon nga ni Bong. Tapos sabihin na natin, oportunista. Sorry talaga. Kasi ganun eh, alam naman nila na ganun na yung tao. Wala silang malasakit. Hindi nila, kumbaga, sinasadya pa nila yun eh. O ganito gawin natin kasi madali lang ito si Bong. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Kahit gusto mong pasamahan nila Mrs. Ka-Business, ni Pinuno Ka-Business na samahan si Bong para kunin yung bike, ayaw niya talaga. Manirisin niya talaga magkamot ng tenga pag nahuhuli na siya sa kumbaga nasusukol na siya. Yung wala na siyang masabi. Pailing-iling, yung niya, yung galawan niya, parang hilaw na napahiya, natameme, yung mga ganun. Kaya ito po, may mga nabasa akong mga comment doon. Nandun tayo na yung mga nagmamalasakit sa kanya. Ito po una, shoutout sa iyo kabayan, Bicolana. Basahin ko po yung comment mo. Kasi maganda yung ganito eh. Nabibigyan natin ng pansin yung mga komento. Negative or positive, syempre kailangan din natin i-acknowledge. Kaya ito po ay na-acknowledge ko po yung comment ni kabayan na Bicolana. Sabi niya, guys, huwag natin husgahan si Bong. Hindi natin yung katulad na normal na tao. At maraming pinagdadaanan sa buhay. Always pray lang tayo. Tama si kabayan. So, hindi natin kailangan talaga mahusgahan to si Bong, no? Oo naman to eh. So, pag-pray natin. Kasi, ang ibig niya sabihin na hindi normal, hindi katulad natin normal. Kasi tayo, alam natin, kung marunong tayong sumagsabi na, no, hindi, ayoko. Ito si Bong, hindi eh. Meron siya, kaya lang, pagdating sa mga kaibigan, hindi niya makontrol. Andun talaga, lalo't, kainuman niya or ano man ang kanilang ginagawa, kaya hindi niya mapahindihan. Mag-ano talaga siya. Yan, kung ano yung hawak niya, ibibigay niya. Kung ano yung pwede niyang isanla, ibenta, maibebenta niya. Siguro yung bahay niya, kung kaya lang kung meron lang papeles yan, baka wala na rin yan. Diba? Siyempre, wala naman sa kanya yung papel niyan. Okay? So, salamat sa iyo, kabayan Bicolana. Shout out, mag-iingat ka po. Salamat sa pangunawan nyo kay Bong na hindi natin siya dapat husgahan, kundi mas lalong dapat unawain. Siyempre, yung iba yung kanilang iba naiinis na. Pero, natutuwa ko dito sa iyo, kabayan Bicolana, kasi malawak din yung pangunawa mo. Kaya maraming salamat. God bless po. Okay, so next comment po. Ito po si kabayan, ma'am, buhay ko sa Germany. Ma'am, shout out po. Nabasa ko rin po yung comment mo. Dalawa yun pero isa lang ho yung kinuha ko. Nagtanong ho kayo kung paano bang makontak si Bong po, sabi niya. Paano bang makontak si Bong po? Nasa comment section ito. Gusto ko lang na makausap siya lagi. Baka sa ganitong paraan ay makakagabay ako sa kanya. Ma'am, salamat po sa inyong malasakit. Siguro patungkol dito kung paano niyo makukontak si Bong. Mayroon po dyan sa upload ni Pinuno Ka-Business, yung description po nila. Or mayroon po silang nakapin dyan po sa comment section kung sino po yung pwedeng i-contact. Kahit anuman po ang inyong concern, nakalagay po dyan. Either sa Facebook po ni Papa Dins TV or kay Mrs. Ka-Business, kay Ma'am Marigold. Nandyan po. Pwede ko kayo mag-message sa kanya. Basta sabihin nyo lang po na nag-comment na kayo doon sa comment section sa upload ni Pinuno Ka-Business nung sinundan nga ito si Bong para mas madali nila hong maintindihan or madali nilang makita or yung idea, ito pala si buhay ko sa Germany na concerned kay Bong, na gusto niya makausap si Bong, yung mga ganun po. Pakilala po kayo kaagad.
At syempre, hindi rin nila kasi alam kung ano yung Facebook name ninyo. Kaya mas maganda po na dumiretso po kayo sa description. At saka alam ko meron ho silang mayroong mga vlog dyan si Pinuno po na nakalagay ang kanyang contact number. Pwede nyo pong idiretso yung kay Pinuno kasi siya po yung magbibigay sa inyo ng hudyat kung paano nyo makukontak si Bong. Kasi hindi naman ito laging nandyan sa bahay nila. Alam naman po natin na ang pasok lang nila alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Regular time po yun. Minsan po ginagabi pag meron silang mga lakad. Pero syempre, hindi rin natin hawak yung oras nila. Kaya mas mabuti po na dumiretso po kayo doon sa kanila. Yun po, tingnan nyo na lang po ma'am yung sa description po ng kanilang mga upload. Marami po dyan. Bawat upload po ni Pinuno, mayroon pong contacts. Kahit po sa mga kagwang, sinabi naman po ni Pinuno Ka-Business, na sa mga kagwangs na 6, mga official, nakalagay din po sa kanila, naglalagay po sila ng pin ng comment, kung paano sila marireach out, pwede ho kayong dumirekta sa kanila para sila na ho ang magpaabot kay Pinuno Ka-Business regarding po sa concern ninyo kung paano nyo makakontak si Bong. Kasi alam ko nagmamalasakit din kayo. Baka nga talaga makatulong kayo na mas maganda po kasi yung mas marami yung nag-explain kay Bong, marami siya nakakausap, mas madaming tao na makakatulong sa kanya na maging maliwanag yung kanyang isipan. Kaya salamat po ma'am dito sa inyong comment. Shout out po sa inyo. Buhay ko sa Germany. Ingat po kayo dyan ma'am, kabayan. Yun lang po. Okay. So, ito po yung sunod na comment na nabasa ko. 4 po kasi ito Ito naman, kay ka-Brad Pitt. Hello, kabayan Brad Pitt, ka-Brad Pitt. Yun po yung name niya dito sa kanyang account. Ito medyo negative to, pero sige basahin ko po Kaya pumababa ang views, daming ganap na nakakaumay na. Nababawasan na tuloy ang panonood ko. Sobra ang suporta ko sa KB family, pero sa ganitong videos, walang gana ng panoorin. So, ito yung nawala siya ng gana si kabayan Brad Pitt. Dahil nga dito kay Bong na, syempre, paulit-ulit na lang Laging ganun na lang si Bong. Papasok straight, nakaraan 1 buwan, tapos biglang, ngayon, ayan na naman. Hindi pumasok, napag-alaman, wala na naman yung kanyang bike, pang ilang bike na yan ay sinanla or binenta o ano man ang nangyari. Kaya naintindihan ko tong comment dito ni kabayan ka-Brad Pitt. Naunawaan kita kabayan, salamat sa iyong comment. Pero siguro para sa akin, yung ginawa nila Pinuno Ka-Business na sinundan ka agad si Bong. Isang araw hindi pumasok. Siyempre, kailangan i-follow up nila the other day para malaman natin kung ano na ang nangyari. Kung mag-aagapan lang po ito kabayan. Kahit nauumay tayo, kahit nawawalan tayo ng gana sa napapanood natin dito sa ginagawa nila Pinuno Ka-Business kay Bong, support na lang po tayo. Alam niyo po kung bakit. Kasi pag pinabayaan po ulit yan ng matagal na panahon, katulad nung nangyari, 2 buwan, mahigit 3 buwan, simula nung December hanggang sa nagkusang loob ng bumalik si Bong, grabe ang nangyari sa kanya. Alam natin yon, sobra. Na wala na siyang ibang napuntahan, kundi basurahan na naman. Yun ang ayaw mangyari po ni Pinuno. Na magbalik ulit si Bong sa basurahan kasi yun lang ang kanyang takbuhan, basurahan. Walang tatanggap kay Bong ng trabaho sa mall. Kahit mag-janitor siya doon, walang tatanggap sa kanya O sa totoo lang, real talk tayo. O sa mga restaurant, wala din tatanggap sa kanya. Sa mga fast food, wala. Kahit saan, wala. Kahit pabrika, walang tatanggap kay Bong. Ang tatanggap lang sa kanya ng paulit-ulit na tutulong ay ang Ka-Business family. Kahit na nagkanda sira-sira na yung imahe ng Ka-Business family, Pinuno Ka-Business, nagkakanda bas-bas na siya tungkol kay Bong, hindi niya ito mabibitawan kasi nga alam niya, kilala na niya, ilang panahon na rin, ilang taon na rin nila itong nakakasama. Nandun talaga na sakit sa ulo, sa totoo lang, pero hindi natin masisisi ang Ka-Business family dahil yung ginagawa nilang pagmamalasakit kay Bong ay may kasama ng pagmamahal. Kasi nga nakita na nila ang nangyari. Ayaw na nilang bumalik pa si Bong ulit doon. Mga bad influence talaga yung nasa kapaligiran niya, yung mga sulsul ng mga kaibigan na mapagsamantala. Sinasamantala nila yung kahinaan ni Bong. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya napanood ko rin po yung
isingit ko dito, yung naging reaction din po ni kabisnes taong gala. May suggestion siya doon at hindi naman daw niya talaga pinangunahan at hindi rin namin talaga pinangunahan si Pinuno Kabisnes. Yung idea lang po yun na mas maganda nga talaga kung ito si Bong doon sa kabisnes family matutulog para maiwasan yung barkada. Yung hindi na siya aalis, hindi na nandyan lang siya para masusubaybayan nandiyan si Bugi. Pero ewan ko lang kasi mahirap makontrol si Bong. At may nabasa pa ako nung comment, mahirap talaga, totoo po yun, doon sa nag-comment, hindi ko na nakuha yung kanyang pangalan, na mahirap talaga mag-alaga ng matanda na. Pasaway na yan, hindi mo na mababali ang kanyang prinsipyo. Kasi may na yan, kumbaga tiguwang na, magulang na. Kasi kumbaga sa puno, ayan, example, wala naman yung isang puno. Pag nagtanim ka ng isang puno, halimbawa yung mahogany, di ba, straight lang yan. So, habang bata pa siya, alam natin may time talaga na pag hinangin, nakabaliko na lang yan. So, kung hindi mo yan naalagaan, hindi mo unti-unting itutuwid, hindi magiging straight yung kahoy. So, ibig ko pong sabihin dito, habang maliit pa, kailangan, naaayos na. Kaya ito si Bong, kasi maliit pa siyang ganyan. Nawala na ng magulang, napariwara, na naging taong lansangan, kaya wala na siyang pakialam. May trabaho siya, wala siyang pakialam dahil pag nagkalkal siya ng basura, makakakain siya. May makukuha siyang may bebenta, may bibili siya ng pagkain. O ngayon nga lang, kasi nga dyan may pera na siya sa kabisnes, sunisulduhan siya kada buwan, mas napapalaki yung kanyang gastos. Siguro yung bisyo niya, ayan niya, yung pag-inom niya, mas lalong nasusuportahan niya kasi meron na siyang pambili. Babali lang siya, kuha na siya ng pera niya kay Mrs. Kabisnes, o makakabili na siya ng kanyang pangkonsumo. O may nagsasabi pa doon, syempre nagugutom si Bong, kailangan bumili ng pagkain. Nasa kanya yun kasi sabi nga dati ni Mrs. Kabisnes, mag-grocery sila para pag-uwi ni Bong, meron siyang pagkain. Di ba nga, binilhan niya ng lutuan. Pero ginawa ni Bong, binenta yung lutuan, wala na. Tapos, ayun nga, patungkol doon sa grocery, para pagdating ni Bong, galing doon sa kay Mrs. Kabisnes sa hapon, pagtrabaho niya, meron siyang makakain sa bahay niya. Ayaw din ni Bong. Ayaw niya. Siya mismo yung ayaw. Kaya wala tayong magagawa kasi ayaw niya eh. O kukuha lang siya ng pera kung kailan niya gusto. O pag wala siyang makuhang pera, mangungutang na siya. So ilang beses na ho yan, pag alaman ni Mr. Kabisnes na nagkakautang si Bong, sinasabihan na lang sa kanila, mga tindahan dyan sa paligid. So yun. Nakaibong talaga ang problema. Wala po sa kabisnes family. At sila Mrs. Kabisnes, Mr. Kabisnes, buong kabisnes family, ay nagmamalasakit lang po talaga ito kay Bong. Yun ang mahirap eh. Ikaw na ngayon tumulong. Pagdating ng panahon, nagka-problema, ikaw pa rin yung masama. Ganun talaga. Ang hirap no, parang sa panahon ngayon, parang ang hirap lang tumulong. Kasi yung tinulungan mo minsan, katulad yan, pasaway. Diba? Yung iba demanding. Diba? So, ang hirap, kawawa sila Mrs. Kabisnes, sila Mr. Kabisnes. Pero sila kumbaga, matatag na yung puso nila, yung pananampalataya nila sa Panginoon talaga, nandun siksik eh. Kaya kahit anong pagsubok talaga haharapin nila. Ayan si Bong, malaking pagsubok yan sa kanila eh. Kasi kung sa akin yung mangyari, give up na ako. May stress ako eh, pagka ganyan. Pero sila, wala. Inaano nila eh. Mabait sila eh. Mahirap eh. Para sa akin, mahirap talaga. Pero pinakaya nila Pinuno dahil hindi nila matiis si Bong. Nandiyan lang sa lugar nila, makikita nila. Di ba pag pinabayaan yan, halimbawa, pinabayaan. Tapos may nakakita. Ikilala na si Bong. Ito halimbawa lang po makakita kay Bong, halimbawa, wala na. Sa pera na nila Pinuno Kabisnes, bahala ka dyan dahil yan naman ang gusto mo. O ngayon may nakakita. Di ba si Bong yun? Di ba yun yung sikat yun eh. Di ba tinulungan yun ng kabisnes? Bakit ngayon andyan na naman siya ng mamasura? So pinabayaan na lang kasi wala nang pakinabang. So yun ang mangyayari. Nag-advance thinking lang po ako. So ngayon, ang impact sa kabisnes family pa rin. Di ba? Kaya habang maaga, sana maintindihan po natin. Huwag kayong maumay, huwag kayong magsawa. Nasuportahan natin. Napanuorin natin yung ginagawa nila. Lalo na pagdating kay Bong. Kasi kailangan natin makita eh. Kasi hindi pwedeng ilihim lang or
off cam, bahala ka na dyan, Bong. Paano yun nga ang magiging problema kung may makakitang iba? Siyempre, ang impact, ang talbog, sa ka-business pa rin. Pinabayaan nila si Bong. O ganun na, kasi wala nang pakinabang. O di ba? Mga tao, alam natin wala tayong mapagsidlan. Gumawa tayo ng kabutihan, may masasabi. Gumawa tayo ng hindi, pabayaan natin yung tao, may masasabi pa rin. O di ba? Nangyayari yan ngayon, naaawa sa sa ka-business family dahil bugbog na sila sa mga basher ngayon. Na wala naman silang ibang ginawa kundi tumulong lang. Nagmalasakit lang sa ating kapwa. Kaya lang yung iba talaga wala may mga saltik. Pero ito, alam ko, ito sila pinuno, hindi nila i-give up ito si Bong. Kaya nga inaagapan nila Dahil mabait naman sa mabait si Bong. Nababarkada lang sa maling tao. Sa kapaligiran niya. Yung mga oportunista. Yung sinasamantala na ganun si Bong. O sabihin na natin, alam nila may pera si Bong O pag walang may abot na pera, kung ano yung hawak, yun na. Diba? So ito po yung last na last po na comment section, sa comments po. Siya po ay si shoutout po at Jisan, ano bang tawag dito? May guhit sa gitna. Then Jin 324. Ano ko po yung lahat po ng mga comment na to ay ipipaste or i-attach ko po sa aking reaction. Ang sabi niya rito, feeling ko nasasakal na si Bong. Feeling daw niya nasasakal na si Bong. Halata sa facial expression niya at sa mga sagot niya sa mga tanong na rapid questions, parang ratatatat. It feels like he got ambushed and got cornered. Of course, he has to defend himself. He kept on saying, ako na bahala, ako na bahala. But you guys keep on insisting. Maski ako na subscriber lang, parang nasasakal din ako para kay Bong. Oh, poor guy. Ito po si ma'am, hindi ko alam kung ma'am o sir ito, Jisan, Jin. Saan part po ma'am kayo nasasakal para kay Bong? Yung pag-aalaga ba o pagmamahal ng ka-business family? Yung malasakit niya, nakakasakal po ba yung ganon? Para sa akin po hindi. Oo, doon sa facial expression niya nang nahuli siya ni Pinuno ka-business, ay nasundan, na abutan. It's normal po na parang siya sa amin, sa term namin mawaray, parang napihaw, parang napahiya. Pihaw is parang napahiya po. Na nagulat siya nandun si Pinuno nakasunod sa kanya. Then, tapos, may mga, siyempre tinatanong, di ba, ito na po yung point na ito yung comment ni ma'am or ni sir. Ito na yung point na pumasok na sa loob ng sasakyan sila Pinuno ka-business kasama ng si Bong kasi nga, nung nasa labas pa sila, marami ng tao. Napapaligiran na sila, sumaingay. Kaya, minabuti ni Pinuno na sige, pasok sila sa loob ng sasakyan. Ito na yun. So, tinanong nila si Bong, kinumusta ko anong nangyari, nasaan yung bike. Parang nagkasunod-sunod yung mga tanungan. Kaya siguro sinabi ni Kabayan, ratatatat. Kaya normal po. Kahit naman sino it's normal talaga na ganun nangyari. Tatanungin ka. Tambakan ka ng tanong ngayon. So, ito alam naman natin si Bong na hindi agad siya makakasagot ng ganun kabilis. Kaya, kamot tenga na lang siya. At saka huling-huli na So, ngayon, tinanong, ito na nga. Talagang ambush talaga ang nangyari. Totoo naman po yun. Hindi lang fulfill, ma'am. Talagang parang ambush na po yun Na-corner talaga siya. Totoo, ma'am. Totoo talaga. Na-ambush na-corner pa. Sukul na nandun na Wala siyang kamalay-malay talaga. Natawa talaga ako doon sa Ito si Pinuno, makulit din. O, di ba? Nakita niyo, sa unahan po na aking reaction na to, makikita ninyo. Ipi-play ko po yung video na to kung ano yung sinasabi ko na, ayun, makikita niyo kung paano nangyari. Sinusundan siya. Meron pa nga isa doon na supporter, kaibigan yun ni Ate Ninette, shout out, nandun siya sa paligid. Nag-ingay nga yun buti hindi lumingon si Bong. So yun, totoo po yan ma'am, na corner po siya. Of course, he has to defend himself. Oo, natural po yun. Dedepensa mo yung sarili mo. Saan ka pupunta? O, dito lang, dito ako Di ba yung mga sagot ni Bong? Talaga naman nandoon siya. Ito yung sinasabi ni Kabayan, Jason Jin, na sinasabi ni Bong na ako na yung bahala, siya na yung bahala. Yung patungkol po ito dun sa bike, na pinapatubos na nga, ayaw niyang tanggapin yung pera na pantubos. Kasi baka mamaya hindi lang 1,000 yun Or,
hindi natin alam kung naisanla or baka benta na o kung ano man ang nangyari doon sa bike na yun. Diba? Kaya siya na daw yung bahala. Kaya imposible ito na makuha uli ni Bong. Gustong agapan nila Pinuno kasi binili niya yun eh. Kay Bong yun eh. Diba? So wala tayong magagawa eh. Ito ma'am, maski ako na subscriber lang para nasasakal. Huwag po tayong masakal ma'am. Take a deep breath lang po tayo. Enjoy lang po natin yung panonood kasi kailangan po natin makita lahat po ng mga nangyayari patungkol kay Bong. Kaya nga sabi ko po kanina, hindi ko pwedeng i-off cam ang mga ganito kasi baka mamaya ang backfire po nito. Pag inilihim lang natin kung ano yung mga ginagawa ni Bong tapos merong iba na makakita, makapag-video, lalong-lalo na ang bilis ng mga ngayon, high-tech na talaga. O, halimbawa, paano yan? O, may nakapag-video kay Bong na i-upload. Babalikan sila Pinuno ka business days. Ang katutak na naman na basher ang maglalabasan pagka ganun. Kaya maagap lang po si Pinuno kung bakit pinapakita niya po kung ano yung mga nangyayari kay Bong. Tama lang po yun para malinaw po sa ating lahat ng mga sumusubaybay po sa ka-business official kung ano talaga ang nagiging mga nangyayari kay Bong. Kasi once po na hindi nakita si Bong sa video, hinahanap po nasaan si Bong? Bakit hindi nakikita si Bong? Hinahanap talaga siya eh. Kaya dapat lang, tama lang, ito sila Pinuno, hirap din yan, sa totoo lang, dahil hindi nila alam kung anong gagawin nila, ibig kong sabihin, hindi nila alam kung saan lulugar, ipapakita si Bong ba o hindi, kasi kung ipakita, may makikitang negatibo, magkukomment ng negatibo, hindi makita, hahanapin si Bong, diba? So walang mapaglagyan talaga, ang hirap ng sitwasyon, nasa gitna sila Pinuno dito hirap sila, pero syempre, through prayers, alam ko, gumaga yung kalooban nila, pinagpapasa Diyos na lang nila lahat yung mga nangyayari dito kay Bong. Kaya tulungan din po natin sa panalangin na sila Pinuno dahil mahirap pa talaga mag-alaga ng makunat na hindi yan basta-basta lalambot. Sakripisyo po talaga yan, sa totoo lang. Kaya ayun po ma'am, Jason or Sir, salamat po sa iyong comment. Yun lang po, wag po tayo masakal. Enjoy po natin. Support lang po tayo sa ka-business official para masaya tayong lahat. Enjoy na lang natin. At gawin ho natin itong inspirasyon para sa family. What if sa pamilya natin ito mangyari na meron tayong kamag-anak, anak, kapatid o ano man na maging katulad ni Bong. At least meron na tayong idea kung paano i-handle yung ganitong situation. Pasalamat po tayo dahil hindi tayo yung nasa tsinelas ni Pinuno ka business. Ibig kong sabihin, hindi tayo yung nakatayo sa kanyang tinatayuan. Ngayon, na siya ang namumroblema dito kay Bong. Alam natin, hindi lang si Bong ang problema nila, madami pa. Pero syempre ito, nakafocus tayo ngayon kay Bong. Dahil kailangan talaga maagapan. Mahirap na ibalik ulit sa rehab yan. Panibagong gastusin nila Pinuno. Kaya yun, intindihin po natin kung bakit kailangan sundan si Bong. Kung bakit kailangan siyang sabi natin bantayan, gabay po ang ginagawa nila Pinuno ka business dito. Alam natin na marami siyang ginawang kapalpakan ito si Bong, pero sila mismo, yung ka business family, hindi nila ito gini-give up. Kasi sayang nga naman ang kanilang naumpisahan. Panoorin niyo po yung kauna-unahan pagkakataon na nakita nila si Bong. Kaya ganun na lang ang pagmamahal at malasakit dito ng ka-business family. So yun lang po yung aking reaction. Happy lang po tayo. Good vibes lang po. Salamat po doon sa mga nag-comment. Sa shoutout ko po muli kayo. At maganda po yung nangyari kasi na-open up po natin at napapalawak pa po natin kung ano man ho ang mga point nyo dito. So, kabayan, ka-Brad Pitt, salamat po sa iyong komento na ayun, sinabi mo dito na parang bumababa yung views dahil sa mga ganung pangyayari. So, okay lang yung kabayan. Naniniwala naman ako na sa balang araw ay maunawaan ng karamihan kung bakit kailangan subaybayan, kung bakit kailangan bantayan or tulungan, hindi bitawan ito si Bong. So, salamat sa iyo, kabayan, ka-Brad Pitt. Then, kabayan, Jason, Jean, thank you din po sa iyong comment. And kabayan, buhay ko sa Germany, salamat po sa malasakit inyo kay Bong. Yan po, contact nyo lang po ang sila Pinuno ka business doon sa nakapin nila na comment. Then, kabayan Bicolana, salamat din po
sa iyong pangunawa. So, yun lang po yung sa akin ngayon. At gusto ko pasalamatan itong mga nandito po sa aking comment section. Wait lang po, titingnan ko. Maraming salamat. Hey Ate Marilyn, good morning po. Good evening na pala. Salamat po sa iyong suporta. Okay, thank you. Nabasa ko pa yung comment. Then, shout out po Ma'am Maria Luisa Cartalaba. Good evening po or good morning. Hindi ko po alam kung ano yung location ninyo. Salamat po sa support. And, Kabayan Jessie Lucas, good morning din po or good evening man. Salamat po. At saka, ang aking mga kasamahan mga reactors, si Kalingap Turak, good morning, good afternoon na po. Kabayan Taong Gala, Ma'am Flores Channel, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, sino pa ba? May nakalimutan ba ako? Anime Reactors TV, good morning, good evening sa inyong lahat. At Sir Wakiwak, shout out po. So yun lang po and sino pa ba? Kumusta po, kabayan na si Pascual, and Kabayan Julia Pardalis Vlog, Ate M Scores, good evening po. So maraming salamat. Hanggang dito na muna po. Masyadong mahaba-haba na itong aking pagdadaldal dito. Salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. At tuloy lang po ang buhay. Mag-pray lang, makakasurvive po tayo. At samahan po ng sipag at tiyaga. So hanggang dito na muna. To God be the glory.